sa Pasig Mega Market. Malaman ko lang ang presyo ng bilihin kasi may gusto akong i-share sa iyo pero maya-maya na. Go, Mark! Orly, magandang umaga sa iyo at sa ating mga kapuso. Nandito tayo ngayon sa Pasig Mega Market at matapos kayong paglalabas ng Executive Order number 118 ng Malacanang, agad na tumalima yung ilang mga nagtitinda dito sa 50 pesos per kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas. Dito sa palengke makikita yung ilang mga nagtitinda na may nakapaskil na 50 pesos para sa imported rice. Galing yung mga bigas na binibenta rito sa Vietnam at Thailand na kadalasang pinagkukunan natin ng bigas. Maliwanag ng mga nagtitinda, mabuti nang sumunod kaysa maparusahan. Kaya naman sa kabila ng pagbaba ng presyo, kanilang sinabi na wala na silang kita sa kanilang tinitinda ngayon at gagawin nila, uubusin na lamang nila yung supply nila ngayon ng imported na bigas. At pagka ito ay naubos na, Orly, hindi na daw sila magtitinda ng imported, local muna na bigas yung kanilang ititinda. Dapat dito ipatutupad ang price cap ng 30 araw at magkakaroon ng review dito kada 15 araw. May ginawa bilang tugon sa mahal na presyuhan ng imported na bigas na umaabot ng hanggang 60 pesos per kilo nitong mga nakalipas na araw. Pakinggan natin yung tinig ng aking nakapanayam. Pamigil tayo doon. Kasi pantay lang talaga ang presyo. Kasi 60 kayo eh. Naging 50, di wala na yung presyo. Naging tayo namin. So paano po gagawin nyo dun sa price? Ano gagawin namin? Makapantay presyo lang. Kahit walang kita, basta makuha yung puhunan. Oh, ano, uubusin nyo na lang yung supply Ubusin nyo? lang, ubusin lang yun. Yan ang tinig ng ating nakapanayam. Napansin ko lang kasi, Mark, kahapon namalengke ako sa isang hiwalay na palengke. May mga, di ba, binanggit mo ng Biyernes yung presyo ng isda, tama, isda and karne, di ba? Yung sa palengke pinuntahan ko, medyo mababa siya, mura. Sabi ng mga nagtitinda, binabantayan daw pala kasi maigi ng ng kanilang market supervisor. Yung kanilang, yung dinadala doon ng mga supplier para mabantayan din kung magkano nararapat na presyo. Sabi ko ba, depende pala talaga ito sa market supervisor, Mark, ano? Yun ang angasiwa ng mga palengke dahil sila po'y ang sagot, sila po'y andyan, depende kasi kung sino nasa local government, sino mayor. So dapat ding tuparin at nararamdaman yung pagkilos ng isang alkalde sa lugar na yon sa pamamagitan ng pagbabantay sa presyo ng mga market super. Malaki pa lang malaki pa lang role niya. Mark? Oo, tama ka dyan na Ori, kaya talaga mahalaga yung regular na inspeksyon, no? Katulad nung nakaraang linggo, di ba ang natutukan natin yung karne, may ibang karne mas mahal yung benta nila doon sa ibang mga palengke. Oo. Pag binabantay ng market, pag binabantay ng market supervisor kasi yung presyo ng mga supplier, siguradong mababa at madaling bantayan ng presyo ng mga nasa palengke na. Tama ka dyan na Orly, mukhang ganun dapat ang gawin, no? Para matiyak, no? Oo. Saka meron, di ba, yung local price coordinating council din, no? Dapat yung mahalaga mag-monitor ng presyo ng bilihin sa kanila nasasakupan. Alright. Yan. Oo. Ang presyo ng bigas ngayon. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCBB. Palitang totoo. Buena Manong